Dear God, thank you sa pagkakataon na minsan pa sa umagang ito, muli kami ay makakapag-aral ng inyong salita. Panginoon, pagpalain niyo po ng karunungang sa inyo nagagaling aring iyong mga anak, maging aring inyong abang lingkod. At hayaan, Panginoon, anuman ang amin pong mapag-aralan ay maging kasangkapan ng bawat isa sa amin pong paglilingkod at pagsunod sa inyo. Help us, dear Father, na amin pong maunawaan at makita ang inyong kalooban. At sa amin pong pag-aaral, nawa ang inyong pong pangunguna at paggabay ay patuloy po ninyong ipagkaloob sa amin sa tulong ng Diyos na Espiritu. Salamat sa pagkakataon na amin pong makasama ang bawat isa sa umagang ito. Salamat, Panginoon, at ang aming mga kapatid na narito ay nagpahayag ng mataas na pagpapahalaga, Panginoon, sa napakahalagang gawain na ito. Ang i-celebrate ang inyong muling pagkabuhay at ikaw, Panginoon, ay amin pong mapapurihan sa lahat ng amin pong ginagawa at gagawin pa. Thank you for the privilege, dear Father, na ikaw po'y aming maawitan, maging sa pagkakataon na ikaw po'y aming mapapakinggan. Panginoon, sa pagkakataon na ikaw po'y aming pagkalooban ng amin pong mga handog, nawa kami po inyong pagpalain habang kami po noon ay masaya at munggalak na naglilingkod at nagpupuli sa inyo. Panginoon, dalangin ko na nawa at tipunan po ito ay walang ibang hahangarin, kundi ang itaas ay inyong pong dakila at banal na pangalan lamang. Dalangin ko, O Diyos, na nawa matapos ang gawain ito na amin pong nakamit ang aming pinakaminimiti, ang mabigyan ka ng papuri at kaluguran sa aming buhay. Kaya dalangin ko, Ama, na nawa maging ang mga kapatid na sa oras na ito hindi namin makakasama sa anumang kadahilan. Nawa sila inyong pagpalain, abutin ang inyong mapagpalang kamay, nagalin ang mga balakid na naging dahilan kaya sila hindi nakapunta. At nawa inyong pong pahintulutan na sa susunod na pagkakatipon na ng iyong mga anak, kung mga kapatid ay muli naming makakasama. Sa iyo, Diyos, ang papuri, pasasalamat, itong aming dalangin in Jesus' name. Amen. Tayo po lahat ay makakaupo na. Okay, so muli, isa pong mapagpalang umaga sa ating lahat. Good morning! Tayo po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon muli dahil sa isang pambihirang pagkakataon na Kanya pong ipinagkaloob sa atin. So muli, ang araw ng linggo ay araw na kung saan ang Panginoong Jesucristo ay muling nabuhay mula sa mga patay, at ito yung araw na sineselebrate ng kanyang mga anak. Kaya po tayo nandito sa ngayon. Di ba kayo nagtataka bakit hindi Sabado? Hindi tayo Sabado nagkakatipon. Bakit pa ka linggo? Kasi muli linggo, ito po ay celebration ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Okay, so bahagi ng ating pong pagkakatipon sa umagang ito ay ating pong bigyang pansin at pagbubulay-bulayan ang karugtong ng ating pong pag-aaral dito po sa serye na natin pong sinusubaybayan, ika nga, sa aklat ng unang Korinto. So ito po yung sulat ni Pablo para po doon sa mga taga-Korinto, okay, na kung saan ang kanyang pong pinakapakay ay upang talakayin ang problema sa buhay at pananampalatayang Kristiyano na lumilitaw po doon sa church. So bakit? Ano ang dahilan ng kanila pong problema, kanyang pag-away-away? Dahil po sa mga kaugalian kanila pong nakasanayan, nakamulatan, hanggang sa sila nakakilala sa Panginoon, naging bahagi ng katawan ng Panginoong Jesucristo, at ang problema ay hindi nila naiwan. Yung kanilang nakamulatan at nakasanayang kaugalian. Kaya pagdating doon sa loob ng church, ngayon ito na ang problema. Kaya si Pablo, na siya pong tumatay yung leader, or tawag ito, nagmamalasakit sa iglesia ito, ay nagpadala ng sulat upang matulungan ang mga kapatid doon na magkasundo. So ngayon, dito makikita natin sa unang bahagi po mga kapatid ng chapter 3, na kung saan nakita natin dito verse 1 down to verse number 4, or verse number 3 I mean, na kung saan makikita natin dito yung isang problema. Ano ito? Carnality. So ano yung carnality? Ito yung mga mananampalataya na patuloy pong namumuhay
meron po bang carnal Christian? Tayo po, pag tayo nagkakasala, tayo'y karnal. Yung problema sa mga ito ay talagang napasarap na sa buhay sa kasalanan. Ano po? Ay nangyayari sila ay nagkakaingitan, sila ay tawag nito, kanya-kanyang taasan ng kanilang mga upuan dito po sa church. At kapag nalalamangan ng iba, ang ginagawa nila ay inaasunto. At hanggang umaabot po doon sa husgado. Ano? Kaya purihin ng Panginoon at parang hindi naman yan umaabot dito sa atin. Na parang nagbabaranggayan na ang magkakapatid dahil hindi magkasundo. Ano po? Kaya nga dati, kaya nga kung atin pong babalikan ang ating pong church covenant, huwag madaling sasama ang loob at maging handa, maging bukas sa pagkikipagka-sundo. So yun po yung ating church covenant. Ano po? So ngayon, dito tatalakayan at pag-aralan natin yung karugtong. Ano? Kasi sabi po dito, makikita natin na ugali ng mga taga-Korinto, na kultura nila nung una na nagiging loyal sila sa kung sino yung kinikilala nilang teacher. Kasi katulad ni Paul, sino yung teacher ni Paul, sino yung tawag nito yung kanyang pinaka-mentor, si Gamaliel. So yung loyalty ni Paul nandun kay Gamaliel. So parang may ganung tendency sila. Kaya nung sila po ay napapunta na sa church, sila ay naging mananampalataya at napabilang sa katawan ng Panginoon dito sa church sa Corinth. Ano nangyari? Dala-dala nila pa rin yung kaugalian ito. So kaya naging loyal sila, kanya-kanya silang ng loyalty. So yung iba, sabi nila, ako kay Pablo, ang iba kay Apollos, ang iba na may, sabi nila kay Jesus. So naghati-hati na ngayon. So nagkakaroon na ngayon ng tinatawag nating division sa loob ng church. Kasi ito yung mga Apollonian to. Ito yung mga Paulino. Ito yung sa kay Jesus. So nagkakaroon na ngayon ng bahagi sa loob ng church. Ang tandaan po natin, that time wala pa pong Bible. Lang Bible. So ano lang kanilang basihan? Yung mga kautusan sa lumang, di ba? Yung mga naunang naisulat. Ano po? So ngayon, magkakaroon ng kaguluhan at nagkakaroon po ng division sa loob ng church. Kaya dito makikita natin ang pakiusap ni Pablo for maturity. Nakukuha po ba? Kayo'y lumako na, kayo'y maging mature na. Ano? Kasi kung atin pong titingnan, ang church nadidivide. Nadidivide. Dahil sa ano? Dahil sa ginagawa ng mga mananampalataya. Kasi ano yung sabi sa kanila ni Pablo doon sa bandang itaas? Sabi niya, kayong mga bata pa, mga baby. Sabi niya, nung una, ang pinapakain ko sa inyo yung gatas. Kasi kayo mga baby pa. Hanggang ngayon, gatas pa rin. Ibig sabihin, walang paglago. Ang sagwa naman siguro kung hanggang ngayon, halimbawa, ako po'y gagamit na halimbawa, halimbawa, ang Kuya Efren hanggang sa ngayon, nagpi-bear brand pa rin, ayaw sa karne, halimbawa ngayon. Ang gusto yung bear brand lang, ang gusto ko. Kaya gatas lang, ang gusto ko. Pero sa buwan naman, sa gayong edad, nagdedede pa rin, gumagatas pa rin, tapos ayaw sa baso, gusto yung chupon. Parang hirap Parang sa buwan, tingnan, parang hindi na bagay. So nangyari, analogy, ginawa niya kasing analogy, kinumpara niya yung ating growth doon po sa baby. Na dapat habang lumilipas ang panahon ay sumasabay ang paglago. Kasi nangyayari, ang tatanda na tatagal na sa church, ugat pa rin ang problema. Hindi bahagi ng solusyon, kundi ugat ng problema. Ay bakit? Kasi baby, immature. Nabubuhagan. At alam nyo naman po mga kapatid, ang tendency natin, pag tayo po ay may pagtawag ito, pag baby pa, ang tendency natin, nahanap tayo ng kakampi. Tama po ba? Pag may sama ng loob yan, kanya-kanyang kampihan yan. Tama? Dito ako. Lahat ng kakampi sa akin, dito. Lahat ng kakampi sa kanya, doon. Hanggang sa madidivide na yung church. So problema ngayon yan. Kaya yung ginawa ng yung pakiusap ni Pablo, sabi niya tayo lumago na. Ano po?
anything na maaaring mag-cause ng division, dapat wala na po yan. Tanggalin na natin yan sa ating buhay. Anything. Kasi ayaw ng Panginoon na nadi-divide yung ano po, yung kanyang katawan. Nakaranas na baga kayo na kumikilos po sa inyong katawan ang hindi ninyo namamalayan? Ano kayo mararamdam? Sino nakakita ng may Parkinson's disease? Hirap ng ganun. Yung hindi mo nakukontrol yung katawan, basta na lang. Hirap ng ganun, tama po ba? Pumikilos siya ng hindi ayon sa iyong gusto. At hindi siya sumusunod doon sa iyong gusto. Kaya nung ang Ate Liway, doon pa sa Bagong Pook, meron siyang kapitbahay doon na parang ako yung nahihirapan pagkausap ko siya. Pagkausap ko siya, maya-maya gumaganyan yan. Kasi yung parang talukap na kanyang mata, nahuhulog ng pusa. Nung kausap ko siya ngayon, maya-maya, nakaganyan na. Itataas na yun, hindi naman ako ito kasi. Parang hirap. Ano po? Bawa nag-uuntahan kayo, ngayon, nakatingin kayo, maya-maya, nakapikit na yan. Yung gagawin niya, hihilahin niya na pataas, pumulan yung ganyan, hindi mulat siya. Maya-maya, babagsak na naman. So, parang nakakapagod, parang hirap. So, ganun din. Tayo ay isang katawan ng Panginoon. Ano po? At huwag natin ngayaan na mag-divide tayo dahil sa kung ano mga personal na tawag ito, kaya ang hirap ng multiplication by division. Parang hirap ng ganung formula, no? Multiplication by division. Parang walang ganun sa algebra lang ka, ano? Parang wala. Pero maraming churches may ganung formula. Dumadami kasi nadi-divide, nahahati. Ano ba yan? Paano ako sa Bacolod, sa amin sa Negros, maraming ganyang mga cases na nadi-divide ang church, tapos ang gagawin, lilipat dyan sa kabilang kanto. Kaya palakasan na lang tayo ng kanta. Ano? Doon sa Mamayla nangyari yan. Nakabisita kami minsan ni Pastor Paulo doon. Ganun, may church doon na ito at kabila na. Kasi kabila. Kaya ginawa nila, isang church yun na nag-divide. So yung ginawa ngayon, tawag nito, nung una, nung bagong divide pa lang, palakasan ng kanta dito sa kabila, kanta doon, palakasan sila. Dinig dito, dinig doon, pati preaching, parinig si pastor doon, parinig dito si pastor dito sa kabila. Saya! Ano? Kaya pa, parang baptist yun. Ano? Yang nung nakaraan, anong bandang huli, parang, nagano na siguro, parang siguro, baka lumago yung isa, lumago-lago ng kaunti, nagbigay daan. Sige, sa umaga kayo sa hapon kami. Para tayo hindi nagpapatagisan. Ano? So, para sa wala ng ganon. Kaya ngayon yung sabi ni Pastor Anthony kahapon, sabi niya minsan sa mga churches, ay ang hirap na pagdating mo sa church na, sa lugar na yan, tatayo ka ng church, tapos ilalagay mo, halimbawa, Lian First Baptist Church. Lian First Baptist Church. Ibig sabihin, kayo yung pinakauna doon. Eh, paano kung na-divide? Hindi, Lian One-Half Baptist Church na. Hindi na siya first. Kalahati na. Yung problema, pag na-divide pa uli, hindi Lian One-First Baptist Church na yun. So, hirap. Ano po? So, mga kapatid, ito yung isang bagay na kailangan iwasan. Ano? At ito yung gustong pigilan ni Apostle Paul. Yung mag-create ko ng division sa loob ng church. Kaya ang pakiusap niya, sabi niya, huwag kayong makontento sa pagiging baby. Sa pagiging sanggol. Tayo'y lumago. Tayo'y lumago. A call for maturity. At ngayon, ano ba yung makikita natin sa isang mature na mananampalataya? Sa isang mananampalatayang manago na kung saan makikita din natin kay Apostle Paul. So first, makikita po natin diyan na ang Christian maturity ay nagdadala po siya ng papuri sa Panginoon. Muli, as we grow, habang tayo lumalago, nabibigyan ng papuri ang Panginoon. Sino sa inyo yung mahilig magtanim? Mahilig magtanim? Mga plantito, plantita? Sino sa inyo yung tuwang-tuwa kapag ang inyong tanim ay hindi sumusuloy? Mga kapatid, ako'y nangyari, di ba tayo nung tayo nagbagyo?
ako'y tawag ito, naging tampulan ng lobo doon, gawa ng yung pambili ng ulam ay pinambili ko ng ground orchids. Kaya sabi, yung dahon ng orchids na napiprituhin at saka ang tanong, yung mga dala ninyo, kamusta? Yung mga binili ninyo, kamusta? Kaya sabi ko, tuwing sinisilip ko doon sa gilid ng aratiles, nilagyan ko ng gulong. Kaya ayos, ganda, tuwing sinisilip ko, ayos. Kahit nung dito pa kami nakatira, hindi pa kami nakaka-uwi doon. Ako every time na nakikita ko yung orchids, ako'y tuwang-tuwa at ang iniisip ko yung mga kasama ko sa Baguio. Sabi ko, pag ito yung napabulaklakaw. Kaya siguro, ang nangyari naman, nung umuwi kami, nakita ko na lang isang araw, pakit. Sabi ko, siguro dahil sana ang motibo. Ano ba? Pero yung point na kasi ganito yun, hindi ba masarap sa pakiramdam na iyong itinanim, nakikita mong sumusuloy at very excited kang makita yung bulaklak niya. Tama po ba? Bunga. Bulaklak or bunga ng iyong itinanim. Ano? Kaya, aking lola, mahilig magtanim. Kaya doon sa kapito, nabuburyo daw siya at wala siyang magawa. Kaya sabi ko siya, lilinisin ko na. Kahapon ako'y nagulat ko, linis ng paligid. Kung mga kugon-kugon na ba pala, magtatanim. Ano? Kasi sa bahay, po hindi natigil. Dami nitong orchids. Dito na rin, nandun pa rin yung orchids. Dami yung orchids. Tapos yung ginagawa niya every Sunday, yung mga bulaklak ng orchids niya, pinipitas niya dinadala sa church. Gaganda ang mga orchids. Meron siyang mga dancing lady, mga ganon. So, tawag nito, ang sarap sa pakiramdam na makita mong sumusuloy. Tama po ba? So in the same manner, tandaan po natin, tayo po bilang mga mananampalataya, kagalakan ng ating Panginoon na makita yung kanyang mga anak na lumalago. Na lumalago. Ang paglago ng isang mananampalataya ay nagdadala ng kagalakan, ng glory sa ating Panginoon. Kaya ito yung panawagan ni Apostol Paul sa bawat mananampalataya doon sa Korinto na kayo'y lumago. Ano po? Kayo'y lumago. Kaya ngayon, ito yung makikita natin dito. So ano yung makikita natin sa isang malagong mananampalataya? First, sabi po diyan, nasuyo bunso, na ang mature Christian, sabi niya dito, recognizes servanthood in serving. Nakakuha po ba? Verse number 5 down to verse number 6, sabi po dito, sino ba si Apollos at sino ba si Pablo? Kami mga lingkod lamang ng Diyos na kinakasangkapan niya upang akayin kayo sa pananampalataya kay Kristo. Ginawa lamang ng bawat isa sa amin ang tungkuling ibinigay ng Panginoon. Verse number 6, ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, subalit ang Diyos ang nagpapatubo at nagpapalago. Nakukuha po ba? So ano yung makikita natin kay Apostol Paul? Yung kanyang maturity. Nasabi niya dito, hindi niya sinakyan, abay sino ba naman ang ayaw? Nang ikay may tagasunod, may pumupuri sa iyo. Sino ba naman ang ayaw ng gayon? Tama po ba? Hello? Alam niyo po kung gaano kahalaga ang papuri? Alam niyo po kung gaano kahalaga ang papuri? Napakahalaga ng papuri to the point na ipinagpapalit yung puri para sa papuri. Yan yung kalakaran ngayon. Tama po ba? Hello? Hello? Tingnan niyo yung mga kababaihan natin. Abay, halos humubo na doon sa TikTok, sa Facebook. For what? For likes. Tama ka? At ano yung isang dahilan dito sa Korinto? Bakit sila ay nagkakagulo? Yung recognition ng tao. Kaya na nagkakaingitan sila dahil sa mga gifts, spiritual gifts na meron sila. Dahil ito yung spiritual gifts mo at ito yung wala sa akin, ako naiingit sa iyo. Kaya ang gagawin ko, awayin kita. Ito yung nangyayari sa Korinto. Ganito sila kagulo. Ano po? So ano ngayon yung ginawa dito? Nakikita natin na si Pablo, pinahayag niya at ipinakita niya how to be mature. Paano niya i-deal yung situation sa mature na kaparaanan. Tandaan po natin, hindi natin makokontrol yung sitwasyon. At ang sitwasyon ang nag-i-indicate at nagpapakita minsan sa atin, nagpapahayag minsan kung saan ang estado natin. Kaya minsan akala natin napaka-mature na natin, pero pag napalagay tayo sa sitwasyon, doon natin marirealize na
wala pa pala. Ay minsan ginagamit ng Diyos yung mga sitwasyon, yung mga tao, para ipakita sa atin kung nasaang level na tayo ng maturity. Kakunawaan po ba? Hello? Kaya for me, it is not accident, hindi po accident I mean, na may mga tao minsan dumadating sa buhay natin at gagambalahin yung ating katahimikan. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi ito yung mga tao na kinakasangkapan ng Panginoon, ito'y parang salamin. Nakaranas na po ba kayo na tawag ito, biglang may nagdala na salamin, o tingnan mo yung pagmumukha mo. May dungis pa, no, may tuyong laway pa. Pero ngayon parang hindi na uso yung gano'n, ano? Nung araw akbayan ka pa, hihilahin, dadalhin doon sa salamin. O, tingnan mo yung pagmumukha mo. Diba, may mga ganyan pa minsan. Sino dito yung ayaw na ayaw niyang nakikita yung mukha niya sa salamin? Sunod na tanong, sino yung walang salamin sa kanilang bahay? Sino yung walang salamin? Bibigyan ko. Meron na akong ano dito, yung lumang salamin ng aking tura-tura. Bigyan yan. Mga babae nga, kahit saan may salamin. Tama po ba? Mga babae, yung mga purse ninyo, meron yung ano, yung kahit bilog na maliit lang, kasi mayat na yan, silip sa salamin. Kaya minsan ngayon, pati cellphone. Naalala ko yung cellphone ng araw, hindi pa uso yung 360 na kakahinan ba yan, yung kabilaan kamera. Yung usok, naalala ko ng araw, ang mga cellphone, may application pa yan ng mirror. Meron pa yan, yung salamin. Pwede ka manalamin doon. Ngayon, pero tinanggal na nila ngayon kasi camera ay okay na. Tama ka? Napakahalaga ng salamin. Kasi ito ang nagpapakita ito yung ginagamit, nagiging kasangkapan natin upang makita natin yung ating mukha at makita natin kung ano yung dapat at ang dapat nating ayusin. Tama ka? Kaya lang minsan, sino dito yung nung nakita mo yung salamin, yung itsura mo sa salamin, pinasag mo yung salamin. Kasi ayaw mo sa... Minsan, actually, may ganun tayong tendency, aawayin natin yung salamin na ginagamit ng Panginoon upang ipakita kung ano yung level natin. Hello? Nagkakaluhan ko ba? So dito si Pablo, makikita natin yung kanyang maturity. Paano niyang hinandle yung ganitong situation. Sa halip na tanggapin yung papuri, o sige, dito tayo, nandun sila. Ano yung ginawa ni Pablo? Sabi niya, sino ba si Apollos? Sino ba si Pablo? Kami mga lingkod lamang ng Diyos. Nire-recognize niya yung tinatawag natin servanthood in serving. Kinikilala niya na siya ay isang lingkod. Hindi siya boss, kundi siya ay lingkod. Sabi niya, at kami kinasangkapan niya upang akayin kayo sa pananampalataya kay Kristo. Ginawa lamang ng bawat isa, ayon kay Pablo, ang tungkuling ibinigay ng Panginoon. Ano yung mga tungkuling ito? Sabi niya, ako ang nagtanim. Sino yung nagdilig? Si Apollos. Ano yung itinanim dito? Yung binhi ng salita ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan. Si Pablo yung naghasik ng binhi. Siya yung nag-preach para may mga mananampalataya doon sa Corinto na sasampalataya kay Jesus Christ. Nung umalis na si Pablo, dumating si Apollos upang yung mga sumampalataya ay kanyang madiligan hanggang sa lumabo. Nakukuha po ba? Sino yung nagpapatubo? Panginoon. Kaya ang sabi ni Pablo dito, kami mga kasangkapan lang. Hindi si Pablo ang nagligtas, kundi si Pablo ang ginamit upang marinig nila ang mensahe ng kaligtasan. Hindi si Apollos yung nagpalago sa kanila spiritually, kundi si Apollos ang ginamit upang sila ay alagaan hanggang sa sila ay lumago. Kasi sino yung nagpapatubo? Sino yung nagpapalago? Diyos. Kaya kung may mga mananampalataya mang lumalago, hindi dahil yan sa ginagawa ni pastor. Dahil yan sa sa pagkilos ng Panginoon. Kung tayo may sumampalataya, hindi dahil yan kay pastor. Dahil yan sa pagkilos ng
Panginoon. Amen po ba? Tayo po'y kasangkapan lang. Wala tayong pwedeng ariin atin. Kasi ito yung nangyari sa kanila. Kaya purihin ang Panginoon sa ano? Kay Pablo, nirecognize niya, kinilala niya yung sarili niya na siya'y isang lingkod lamang. Hindi niya itinaas yung sarili niya. Sino ba naman ang ayaw ng tawag nito? Kaya nga, minsan, ito hindi lang ano ha, ito yung literal, aktual na nangyayari. Maraming mga churches, ngayon may kasama tayo dito sa beef na ito yung problema. Hindi ko lang sasabihin, pero nandiyan lang yan sa malapit sa barangay. Ano. Yung problema, kasi yung, alam niyo yung seniority, minsan may danger ito eh. Yung seniority, may danger. Senior pastor, junior pastor. At dahil ako junior lang, so by status, by position, ako'y mas mababa, eh sino ba naman ang ayaw umangat? Tama? Yan, ginagawa minsan, sinisiraan ng senior pastor para maagaw ang di ba? May mga ganyan minsan yan. So seniority, agawan ng posisyon. Ano po? Ayaw nang nasa laylayan, ay gusto yung nandun sa itaas. Ano po? Kahit sa ating, minsan sa politika na meron tayo, batuhan ng dumi para lang maagaw yung posisyon. Sometimes may ganun, hindi na mawala po yung gayon. At kung tayo po ay nasa immature na stage, sasakay at sasabay tayo doon. Tama po ba? Pero ano yung ginawa ni Pablo? Kinikilala niya na siya po ay isang lingkod lamang ng Diyos. Hindi siya nandoon para maging boss. Kaya minsan nakakatakot yung ginagawa ng maraming leader sa church, mga pastor sa church. Nakakatakot, as if na parang next to God, sila na. Pakinggan ninyo yung napapanood ninyo minsan yung mga clips na pag yung pastor, akala mo yung Diyos. Mabuti nga, wala dito yun. Doon sa kabila yun. Akala mo yung Diyos, kumasta. Akala mo sila yung may-ari ng kaluluwa, para si Kibuloy lang din. Doon nakakalungkot minsan, kahit sa grupo ng Baptist nangyayari. Lalong-lalo na doon sa kabilang bakod. Sa kabilang ibayo minsan. Bibili si pastor ng tawag nito. Ito tunay na nangyayari ito. Eh parang hindi na ano, yung kanya, parang hindi na daw, parang napag-iiwanan na daw yung kanyang Mercedes. Kaya nag-demand na bibili ng, anong sasakyan ba yun? Ito tunay na nangyayari. Hindi sports car, yung parang mga, alam mo, parang mga Wrangler na type ng mga high-end, mga gayon. Hindi ko lang maalala exactly yung brand. Di nag-demand, sabi niya, sa kanilang parang branch doon sa ibang bansa, sabi niya, ako'y pupunta diyan, maghanda kayo ng parang 14 million na, kasi kailangan ko ng pera, bibili ako ng, ganyan sasakyan. Oh, grabe, yung mga miyembro ng pandalas na, ipon ng pera, kasi dadating si pastor, kailangan bumili ng tawag ito, ganito nasasakyan. Dalas na. Magawa kaya natin dito, ano? Gagawin kaya natin dito. Sa isang taon, bibili ako ng bagong owner. Owner pa rin. Kailangan nyo mag-ipon. Pero sa totoo lang, may mga pastor kasi na very excessive na pag-exercise ng authority and power sa church. Kakatakot yung gano'n. Ano po? Eh makikita natin dito, mature Christian, ano niya? Tingin niya sa sarili niya, he is just a mere servant of God. So ito yung makikita natin kay Paul. So, nire-recognize niya na siya ay isang lingkod lamang ng Diyos. Sunod na makikita natin diyan, na sign ng maturity. Sabi niyan, ang mature Christian, kinikilala, recognizes unity in serving. Verse number 8. Sabi niya dito, ang nagtatanim at ang nagdidilig ay parehong manggagawa lamang. At bawat isa ay tatanggap ng gantimpala ayon sa kanyang pagsisikap. Unity in serving. Ang nagtanim at ang nagdilig, walang pagkakaiba yan, pareho yung lingkod. Kung hindi ako nagkakamali, isa sa pinakamalaking bus company
ay ang Vallecard Transit. Narinig niyo na ba yun? Ceres. Nang operation noon sa ay buong Pilipinas po yan. Pero dito sa parang iba ang pangalan nila dito sa atin. Pero yung bus na yan, yung Ceres Tours, I don't know if familiar ang Nino. Yun, sa Batangas City, yung Batangas nila, yun yung mga bus na may mga CR na. Sa amin sa Negros, nag-iisa na po ngayon yan. Dati, inabutan ko pa yan yung, yung Victoria's Royal Transit, BRT. Yun yung kanyang inabutan ko pa na nung pumasok ang BRT at saka yung Ceres doon sa amin, parang umabot sa point na ang pamasahe papuntang Bacolod ay 12 na lang. Talagang pinatay nila yung BRT. Pumasok ko yung day April, hindi din tumagal, nawala din. Tapos, parang wala silang kompetensya ngayong malaki na mga bus company. Sila lang, pati Mindanao, kanila, hawak nila yan. Ang ginagawa nila, sa kanilang paggawaan, kasi ang kanilang pinakano doon sa Mansilingan, sa Bacolod, iba yung mga tao na naka-assign sa, yung mga latero. Yung latero na yan, walang ibang ginawa yan kundi ahalang. Yun na yun. Pagdating sa makina, may mga mekaniko dyan na makina lang yan. Meron din iba na chassis lang ang trabaho. May iba naman na wiring ng as in yun lang. Bawat doon, may kanya-kanyang forte na doon sila magaling, hindi doon sila. Nakukuha mo ba? So ngayon, tandaan po natin, sa katawan ng Panginoon, bawat isa sa atin may kanya-kanyang gifts. Doon ka mag-focus. Meron tayong minsan tinatawag na jack of all trade, pero master of none. Magaling sa lahat ng bagay, pero wala siyang ni isang na master. Ano po? Bihasa, nakakala mo yung lahat, alam lahat, pero kung tatanungin mo saan ka magaling, basta alam mo yan, saan ka magaling, basta. Yun yung isang bagay na dapat natin, kaya kahapon nag-bless ako doon na ang responsibility ng discipler ay i-discover yung gift, i-develop yung gift, at i-deploy. Ang problema minsan sa atin, deployment tayo without discovering and without tawag ito, developing the gift. Kaya ang ending, disaster. Destruction. Disaster. Yung problema. Ano po? Okay, napakahalaga sa church na ito na malaman mo at malaman ko kung ano yung gift natin. Develop natin, refine yung gift, then mag-function tayo based doon. Kasi ganito po yun. Kung napapansin po ninyo, hindi lahat ng bahagi ng katawan ay pare-pareho ang function. Tama po ba? Nakikinig din bang ilong? Yung mata ba'y natikim din? Nakakalasa din ga ang mata? Hirap naman siguro ng ganun, ano? Tikman mo nga yung niluto ko. Mapait! Pait! Ano? Hirap ng ganun. Ibig sabihin, may mga pagkakataon na kayang gawin ng ibang part, yung trabaho ng ibang parte, pero may struggle, may hirap. Tingnan po ninyo, yung mga pinanganak na putol ang kamay, kaya namang mamanday gamit ang paa, nakakapagbuhit din gamit ang paa. Pero kita mo yung struggle, kita mo yung hirap. Tama po ba? Kasi sinisikap niyang gawin yung hindi niya trabaho. Hindi trabaho ng paa ang trabaho ng kamay. Ganon din kahit sa mukha na ito, sa pagmumukhang aray. May mga functions diyan na kung saan hindi niya function yung kilala ninyo si Murdoch? Hindi. Yung pangalan nun, yung sa Daredevil. Nung bata pa siya ay nabulag, kaya siya ay lumaki nang dinevelop niya yung kanyang pandinig na laham. Ayos din naman. Pero hindi lahat tayo ay Daredevil. Ano po? Yung point lang kasi ganito po yun. Yes, you can function, pero hindi ganun ka-effective. Ano po? So tandaan natin, dapat ma-recognize natin yung unity.
Yung pagkakaisa, tayo'y magkakaiba, pero yung strength mo, yung strength ng iba, pag pinagsama-sama natin yan, very powerful po yan. Amen po ba? Yung strength ng bawat isa, pag pinagsama-sama, useful and very powerful po yan. Halimbawa na lang ganito, para maunawaan natin. Pag tinignan niyo po yung makina ng ating sasakyan, iba-iba po yung parte na yan. Tama po ba? Magkakaiba yung hugis ng bawat parte. Pero pag pinagsama-sama mo, makakabuo ka ngayon ng isang napaka-powerful na machine na kayang magkarga ng ilang tao. Na kayang magpagaan ng buhay at makapagserbisyo sa maraming tao. Tama po ba? In the same manner, sa church na ito, bawat isa sa atin may kanya-kanyang strength. May kanya-kanyang function. Na once nagsama-sama yung strength and functions na yun, makakabuo tayo ng isang samahan na very powerful na kaya pong abutin at gawin yung kalooban ng Panginoon. Amen, God? So ito yung mature Christians, kinikilala niya yung unity in serving. Dapat magkaisa tayo. Kasi tayo po ay naglilingkod lamang sa isang Panginoon. Hindi ang tawag nito, hindi yung sarili natin yung ating pinaglilingkuran dito, kundi ang Panginoon. Ang problema kasi, kung ang ating paglilingkuran ay ang ating sarili na, delikado po yun. Kaya first step of discipleship talaga is dying to Christ. Hindi ka pwedeng maglingkod sa Panginoon hanggang nabubuhay ka para sa sarili mo. Ganun na kasi tayo. Dying to Christ, dying for Christ, yan yung unang step ng discipleship. Kaya hanggat hindi natin pinapatay yung ating sarili, yung makasariling ikaw, yung makasariling ako, hanggat hindi natin pinapatay ito, mga kapatid, tandaan nyo, mark my word, hindi tayo mapapakinabangan ng Panginoon. Mananatili tayong garni lamang. Tatanda tayo ng paurong, ika nga nila. Yung tipong malapit ka ng lumisan sa mundong ito, hindi ka pa rin napapakinabangan ng Panginoon. Pwede mangyari yun. Kasi hindi natin isinusuko yung ating sarili sa Panginoon. Hanggang ngayon, tayo lingkod pa rin ng ating sarili. Ganun kasi tayo. So, mature Christians recognizes unity in serving. Magkaisa tayo. May magagawa yung isa, pero malaki ang magagawa ng marami. Kahit hindi mo gusto yung ugali ng katabi mo, ng kasama mo sa church na ito, pero kailangan mo yung strength niya para maabot natin ang kalooban ng Panginoon. Ayos? Ayos ba yan? At alam niyo po ba mga kapatid, ito ay isang katotohanan, isang realidad na kailangan nating maunawaan at matanggap sa ating buong puso't isipan. Kahit hindi mo gusto yung tao sa tabi mo, sinasabi ko sa iyo, pilitin mo at pag-aralan mo tanggapin yan. Bakit? Yung church na ito, pagdating ng araw, iiwanan natin to. Hanggang langit, kasama mo yung katabi mo. Pagdating sa langit, walang hanggan. Habang buhay, ika nga nila. Kasama mo pa rin yan. Wala ka. Wala kang ibang pwedeng gawin kundi tanggapin yan. Pag-aralan, ibigin iyan. Kasi hanggang kamatayan, hanggang kabilang buhay, kasama mo yan. Nakukuha po ba? Unless otherwise, kung ayaw mong pumunta sa langit. May iba kasi na, pipiliin ko na sa impyerno, huwag ko lang makasama ito. Hindi, ka. Ano po? Huwag kayo. So next na makikita natin dito, the sign of maturity. Sabi niya dito, mature Christians, basahin niya natin ng malakas. Huli na ito, ready, start. Mature Christian recognizes diversity. Sabi niya dito, kami kapwa manggagawa ng Diyos at kayo ang kanyang bukirin. Kayo rin ay gusali ng Diyos. Ano yung sabi niya dito? Mature Christians recognizes diversity. Ito yung sinasabi ko kanina. Kinikilala niya yung ating pagkakaiba-iba. Kakaiba tayo. Kami manggagawa ng Diyos at
at kayo ang kanyang bukirin. Kinikilala niya na sa kabila ng kaibahan, kami kapwa gagawa. Sabi niya, si Apollos, iba yan sa akin. Kasi kung pipilitin gawin ni Apollos yung ginagawa ni Pablo, baka hindi siya maging effective. Hindi siya maging effective. Although he can function, pero hindi effective. Tulad na lang nito, kaya kong magpintura. Kaya kong magpintura, pero hindi ako magaling magpintura. Marunong akong mag-welding, pero hindi ako magaling mag-welding. Tingnan niyo yung mga magagaling mag-welding. Pag sila yung tumira, parang ang dali. Kaya akong mag-wiring, pero hindi ako magaling mag-wiring. Eh ano ako yung nag-wiring doon sa bahay? Wiring. Halos. Nung tinawag ko na ang Kuya Joel, Kuya Joel, ako may tulungan mo. Pumunta Kuya Joel, saglit lang. Tapos yung ginawa ko, ang dami pa palang sala. may mga binuno pa kami at saka binalik doon at saka may dinagdag pa kasi akala ko ayos na. Pagdating yung kay Joel, sala pa pala. Kaya ko pero hindi ako magaling. So si Pablo, kaya niyang gawin yung ginagawa ni Apollos pero hindi siya magiging magaling doon. Si Apollos ganun din, vice versa. So tayo ganun din, may magagawa kayo na kung saan magaling kayo doon na hindi ko rin kayang gawin. May nagkagawa din ako, na effective ako, na kapag kayong gumawa, kaya nyo rin, pero hindi kayo magiging ganun ka-effective. Bawat isa sa atin may kanya-kanya. Ay huwag natin isipin, don't interpret someone katulad ng pag-interpret mo sa sarili mo. Kahit sa mag-asawa, kami ni Wena, kahit kami mag-asawa, may pagkakaiba kami. May strength yan na mahina ako. Sa planning, mahina ako doon. Planning, mahina ako. Sa goal, wala ako doon. Doon magaling yung asawa ko. Sa pagkikipag-usap sa tao, doon naman mahina yung asawa ko. At doon naman, napapakinabangan ako. Kasi kahit yung tambay na ngayon ko lang nakita dyan sa tabi, kaya ko kausapin yun. Doon naman medyo mahina yung asawa ko. Nakuha, may stress ako na wala sa kanya. At may strength siya na wala sa akin. At pag pinagsama mo yung strength na yun, magiging maganda yun. Sometimes kasi nagpo-focus tayo sa weakness lang ng ating mga kapatid. Hindi tayo nalago doon. Ayos ba yan? Kaya na tayo isang katawan ng Panginoon. Okay, so ito yung pinakahinihintay ng lahat. Bunso, pindutin mo na. Basahin natin ng malakas at sabay-sabay. Ready, start. Conclusion. Minister of the gospel of God's instrument. We may be instrumental in a person's life, but God alone is the source of truth. Only He can impart grace and bring salvation. Only He is worthy of all praise and all glory. So sino dapat yung tatanggap ng glory? Sino dapat yung tatanggap ng glory? God. Mga kapatid, sa ating paglilingkod sa Panginoon, mag-focus lang tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Huwag tayong maglingkod dahil nagkahangad tayo ng papuri ng kahit sino pa man. Kasi tayo po naglilingkod hindi para sa papuri. Huwag tayong maging sa papuri dito sa lupa. Bakit? Kasi ganito lang po. Pagdating doon sa langit, gawin mo lang yung para sa pero pagdating sa langit, si Lord ang magbibigay ng parangal at pabuya sa bawat isa sa atin. Ang problema ng ganito, ano yung sabi ng salita ng Diyos? Kapag ikaw ay pinuri na, natanggap mo na ang iyong pabuya dito sa lupa. Nakukuha ka. So maglingkod tayo dahil alam natin yun yung kalooban ng Panginoon. Although I'm not saying na hindi na natin i-recognize. It is okay. It is good. Gawin natin yan. Na i-recognize natin yung effort na ginagawa ng ating mga kapatid. Okay po yun. Maganda po yun. Pero huwag nating hangarin na tayo gagawa ng isang bagay para doon sa recognition. Sa ating personal na naman na. Huwag natin gawin yun. Hayaan natin na sila yung mag-take effort and initiative. Okay lang yun. Pero yung gagawin mo yan para doon, naman problema yun. Amen? Ganun na po yung mga kapatid. May prayer na nawa ang church na ito. Masumpungan natin na unti-unti tayo po lumalago. Lumalago. At pagkita natin yung ating sarili na nagkakaisa, sama-sama, na inaabot ang kalooban ng ating Panginoon.
Nandito tayo hindi para paglingkuran yung sarili natin. Nandito tayo upang paglingkuran ang Panginoon. Dear God, thank you for your message na inyo pong ibinahagi sa bawat isa sa amin. Help us, dear Father, na ito po ay aming ma-process at ilapat, Panginoon, sa aming pong buhay. Pagpalain mo